bayan sila sa daan, at sa gabi ay sa isang haliging apoy, upang tanglawan sila, upang sila'y makalakad sa araw at sa gabi. Ang haliging ulap sa araw at ang haliging apoy sa gabi ay hindi humihiwalay sa harapan ng bayan. Praise God sa Exodus 14:13 to 16. 13 to 16 po mga kapatid. 14:13 to 16. At sinabi ni Moises sa bayan, "Huwag kayong matakot. Tumigil kayo at tingnan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na gagawin sa inyo ngayon. Sapagkat ang mga Ehipsyo na inyong nakikita ngayon ay hindi na ninyo makikita magpakailanman." Praise God. Ipakikipaglaban kayo ng Panginoon at kayo tatahimik. At sinabi ng Panginoon kay Moises, "Bakit ka humihibik sa akin? Salitain mo sa mga anak ni Israel na sila'y magpatuloy na yumaon. At itaas mo ang iyong tungkod at iunat mo ang iyong kamay sa ibabaw ng dagat. At hawiin mo. At ang mga anak ni Israel ay dadaan sa gitna ng dagat sa ibabaw ng lupang tuyo." Praise God. Tayo magsisiupo na mga kapatid. Praise God. Akin lang pong baliktanaw yung sinabi ng worship leader kanina, yung everything has a time for the Lord. All things make beautiful in His time. Talagang napakaganda mga kapatid yung pananalitang ito ng banal na kasulatan. Kung titignan natin sa paningin ng Diyos, hindi niya kailangan ng time because He is in eternity. Bagkus siya yung pumasok sa time, sa orasan natin para iligtas tayo. And God has a perfect time. Perfect ang everything. Sabi niya sa Jeremiah 29:11, "Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo," sabi ng Panginoon, "mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas." Praise God. Tunay nga na ang Diyos ang may kontrol ng lahat ng pangyayari sa ating buhay, mga kapatid. At ang binigay sa akin na exhortation ngayon ay hango sa mensahe ng ating propeta, "Why cry? Speak." Tunay nga na hindi man ako ang nakatasan na sa schedule ngayon, subalit nung binabasa ko ito mga kapatid, talagang tumatama talaga siya sa akin mga kapatid. At kasi nitong isang linggo, naranasan ko, siguro naranasan din po ninyo yung mag-alala, yung mag-worry. Dahil doon sa binalita ng aking may bahay, meron daw gumagala doon sa bayan namin na kumukuha ng bata. Talagang yung kinuha nilang bata doon sa lugar na resettlement, itim na van, yung mismong van na hinabol ng mga pulis, dumaan pa mismo doon sa harapan ng kalye namin. Talagang dumating po ako doon sa lugar na alalang-alala. Talagang mahirap. Sabi ko, "Panginoon, hindi ko kayang protektahan ang aking may bahay. Hindi ko sila kayang protektahan." Talagang hindi ako makamove on nung nalaman ko yung mga bagay na yon. Kaya habang binabasa ko ito, sinasaway ako ng Panginoon. At salamat sa Diyos at ibig niyang i-correct ang mga mali sa akin at ang mga mali sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Why cry? You speak. Praise God.
At ang isa pang naging pagpapala na pinaubot sa akin ng Panginoon, yung nakarang exhort na yung mga apostol na nandoon sa gitna ng karagatan, na inaano sila, nililiglig sila. Pero nandoon yung Panginoon, yung pangungusap niya na be not afraid, is it I? Na dun sa pangungusap ng Panginoong Hesus na yun, na kontrolado niya ang lahat ng bagay. Ang tekstong ito patungkol kay Moses na umiiyak sa Diyos sa panahon ng kabagabagan. At ang Diyos na sinasaway si Moises sa panahon mismo ng ang kabagabagan ay nagaganap. At ito'y sadyang kalikasan, tila ba para sa isang tao ang umiyak. Praise God. Siguro naman lahat tayo mga kapatid ay naranasan natin umiyak. At ito'y likas sa atin, mga tao ang mag-alala at umiyak. Maraming pagkakataon kapag tinitignan natin ang mga kasulatan sa sarili nating paraan ng pagtingin, tila napakahirap nito. Ngunit kung pag-aaralan natin ito pansumandali, ating masusumpungan na ang marunong sa lahat na Diyos ay sadyang alam kung ano ang ginagawa niya. Praise God. Yung God is in control. So, ang mga kasulatan na ito ay itinago niya sa mga pantas at matatalino at inihayag niya sa mga sanggol na kasi alam ng Diyos yung puso ng tao. At bago pa sa kaisipan ng Diyos, sa bago pa itatag ang sanlibutan, alam na ng Diyos na merong tao na maliligtas at may kailangan niya ng pagliligtas. Kailangan ng kaligtasan. Si Moises ay isinilang sa mundong ito, isang batang napagkalooban. Praise God. Siya ay isinilang na maging isang propeta, isang tagapagpalaya. Siya ay isinilang na taglay ang kasangkapang isinilang sa kanya. So meron siyang mga katangian nung sinilang siya, meron siyang mga katangian na binigay sa kanya ng Diyos. Katulad ng bawat tao na parito sa mundong ito ay isinilang na taglay ang gayong mga kasangkapan. So yung infinite mind ng Diyos, mga kapatid, alam niya na kung sino yung sa kanya, kung sino yung maliligtas, at kung sino yung mapapahamak. Praise God. At ating natatanawang sanlibutan ito ay papunta na sa kapahamakan. At kung titignan natin ang sanlibutan, lalo lamang tayong manlulumo. Lalo lamang tayong malulungkot. Subalit, tapat ang Diyos na ibinigay niya ang kanyang bugtong, ang kanyang mga banal na salita upang doon tayo tumuon. At itingin ang ating mga buhay, ang ating mga mata sa mga pangako ng Diyos. Dahil ito ang magbibigay sa atin ng pag-asa, kalakasan, upang huwag maghimangod sa nasasapit na magaganap sa sanlibutan ito. Praise God. Iyan ang dahilan, ang pinakalayunin ng pagparito ni Jesus sa lupa. Ay iligtas siya ang mga tao na ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang paunang kaalaman ay nakita yung gustong maligtas. Sapagkat ang buong sanlibutan ay nahatulan na. Praise God. At walang tao na maaaring matakpan ang kanyang kasalanan maliban na ang kanyang pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay ng Kordero. Bago pa itatagan sanlibutan. Praise God. Sinabi ni Jesus mismo, walang tao makakalapit sa akin malibang palapitin siya ng aking Ama. Amen. At lahat ng ibinigay ng Ama, so past tense, sa akin ay magsisilapit sa akin. Praise God.
At lahat ng binigay ng Ama sa ating Panginoong Hesus ay wala siyang iminala. Praise God. So, napakapalad nating mga kapatid na bago pa itatanggal sa libutan, makakatanggap tayo ng mensahe ng Diyos at salita niya. Kung papansin niyo mga kapatid, pag ibinahagi mo to ang mga kapahayagan nito sa sanlibutan, sa mga halimbawa, sa pamilya mo, sa kasama mo sa trabaho, hindi nila ito maunawaan. Iisipin nila para kang nasisiraan ng ulo. Pinapatunayan lang ng Diyos na wala talagang makakalapit. So kahit anong gawin nating pag-share sa kanila, kung hindi nila tatanggapin, ibig sabihin lang na hindi sila tinawag ng Diyos. At napakapalad natin mga kapatid na isa tayo sa mga pinagkalooban ng kaunawaan, lalong-lalo na sa mga salita nito. See? Dito lang pinapatunayan mga kapatid na binigay tayo ng Ama sa ating Panginoong Hesus. Amen. Kasi hindi natin talaga maunawaan ang salita ng Diyos sa ating sariling kaunawaan, kundi sa tulong ng banal na Espiritu at ang Diyos na nagsulat ng mga kasulatan niya. Praise God. 'Di ba napakalaking pagpapala mga kapatid na malaman mismo sa sarili mo na isa ka sa mga pinili ng Diyos na makabahagi dun sa gagawing paghahari ng Panginoong Hesus. Si Moises ay isinilang sa isang sadyang kakaibang kapanganakan, tulad ng Panginoong Hesus. Sapagkat katipong-katipo siya ng Panginoong Hesus. Tama po ba mga kapatid? Tulad ng Panginoong Hesus, siya ay isinilang sa panahon ng pag-uusig. Tulad ng Panginoong Hesus, siya ay isinilang upang maging isang tagapagpalaya. Tulad ng Panginoong Hesus, siya ay itinago ng kanyang mga magulang palayo mula sa kaaway. Tulad ng Panginoong Hesus, ay siya ay dumating sa panahon ng kanyang paglilingkod. Tulad ng Panginoong Hesus, siya ay isang propeta. Tulad ng Panginoong Hesus, at isa siyang tagapagbigay ng batas. So, lahat ng buhay na ibinuhay ni Prophet Moses, tumuturo lahat 'yon sa Panginoong Hesus. So, lahat ng prophet na binanggit sa Lumang Tipan, this is a shadow of good things to come, na tumuturo lahat sa ating Panginoong Hesus. Praise God. At nung nabubuhay sila, hindi naman nila alam na ang tinuturo ng buhay nila yung Panginoong Hesus. At ang dakilang pasasalamat natin mga kapatid ng ating mga buhay ay maituro sa ating Panginoong Hesus. At siya ay isang ganap na tipo ni Kristo. Isa siyang hari, si Moses, isang hari. Isa siyang tagapagbigay ng batas. Isa siyang tagapagbigay lakas sa bayan. Praise God. Ang binhi ng Diyos ay tunay ngang nailagay na sa atin mula pa nang itatag ang sanlibutan. Praise God. Yung binhi ng salita ng Diyos, sabi niya, naitanim na ito bago pa itatag ang sanlibutan. At dumating yung time na nasinagan ito ng liwanag ng salita ng Diyos. At sabi ng prophet, kahit na gaano kalalim yung binhi na naitanim dyan sa puso mo, pag nakita yung liwanag ng salita ng Diyos, uusbong at uusbong yon. Gaya ng katipo ng isang damo, kapag tinakpan mo siya ng konkreto, pag nasinagan siya ng araw, kahit na gaano pa natakpan siya ng konkreto, hahanap siya ng liwanag, mga kapatid. Gayon yung binhi na itanim sa atin, mga puso, mga kapatid, na dumating yung time na nakapakinig tayo ng salita ng Diyos, na nagkaroon ng hatak at naliwanagan
S-O-N ng ating Panginoong Hesus ng salita ng Diyos, lalo itong nagliliwanag at umuusbong at umuusbong. At nung tunghayan natin mga kapatid, nung kinausap ng Diyos si Prophet Moses dun sa yun sa nasusunog na puno, ay dumating yung time na tatawagin na siya ng Diyos. Yung binhi na nasa kanya nung nandoon pa siya sa Egypt, mga kapatid, gusto niyang iligtas yung mga Israelites. Kaya lang sa sarili niyang paraan na hindi pwede. Kaya nga napatay niya yung isang Egyptian at kasi gusto niyang iligtas yung ang kanyang bayan. Pero hindi sa pamamaraan na yun na ibinigay ng Diyos. Hindi niya kailangan ng isang hukbo upang iligtas ang kanyang bayan, ang bayan ng Diyos. Sabi nga ng prophet, next in line siya dun sa throne ng Pero. Maaari siyang magtawag ng pag-aklas para kunin yung throne, para iligtas yung bayan. Pero hindi yun ang pamamaraan ng Diyos. May sapat na oras, yung binanggit ng exhorter nung nakaraan na God has a time. Yung time na yun, kahit na gaano pa katagal yun, nung nangusap na ang Diyos kay Moses sa pamamagitan ng puno, hindi na siya natakot. Nung nakapatay siya ng Egypt, natakot siya, tumakbo siya dun sa ilang. At 40 years siya doon na tinrain ng Panginoon, ng Diyos. Inalis lahat ng natutunan niya doon sa Egypt. Pero nung nakita niya yung nasusunog na puno, kakaiba ito. Puno hindi nasusunog, tapos nangungusap pa sa kanya. So sadyang ang pangungusap ng Diyos sa kanyang mga lingkod, alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. At bawat isa sa atin may pamaraan na ginamit ng Diyos upang ma-attract yung kanyang mga lingkod. Bawat isa sa atin, iba-iba ang pamamaraan, iba-iba ang kwento ng kanilang buhay, ng ating buhay. Pero iisa ang pinatunguhan ng ating buhay natin sa panahon natin ngayon. Nung kausap na ni Moses yung pillar of fire dun sa puno na nasusunog, sabi niya, humingi siya ng tanda. Maaari ko bang makita ang katunayan na iyong ang isinugo ako? Kasi isinusugo na siya upang iligtas ang kanyang bayan. At pinahiran mo ako. At gagawin mo ang mga bagay na ito. So humingi na siya ng sign. Sabi ng Diyos, ano ang hawak mo sa iyong kamay? Sabi niya, isang tungkod. Sabi, ihagis mo sa lupa. Yun ay naging ahas. Sinabi niya, damputin mo ito. Muli yung naging tungkod. Ipasok mo ang kamay sa iyong sinapupunan. At ilabas mo yon. So, paglabas niya, naging may ketong na yung kamay niya. At ipasok mo yung muli at gumaling iyon. So, ipinasok niya uli, tapos gumaling. So, ito ang Diyos na ating pinaglilingkuran ngayon. He can allow sickness to our life, but He can heal it. At yun ay para sa ikapupuri ng ating Diyos. Para maipakita sa tao na siya ay isang great healer. So, nung nakita na ni Moses na confirm na tinawag siya ng Diyos, so sabi ng prophet, pumunta siya sa Egypt mag-isa lang.
So nakita nyo mga kapatid yung katapangan niya. Yung he is not the same once nung na-meet niya yung Diyos. Hindi na siya yung gaya ng dati na tumakbo nung nakapatay siya ng Egypt. At ganun din ang bawat isa sa atin na noong hindi pa nating nakikita ang salita ng Diyos, minsan nahihiya tayong, ako na-experience ko siya, parang nahihiya kang magbasa ng Biblia, nahihiya kang i-share ang salita ng Diyos kasi nandun pa tayo sa sanlibutan eh. Pero ngayon, alam ko na ang kinakatayuan ko na ito ang katotohanan ng salita ng Diyos. Bakit pa ako matatakot? Kahit na ang hahadlang dito ay aking mga magulang, ang aking mga mahal sa buhay. Ngayon. Praise God. At salamat sa Diyos. Sa Diyos mapunta ang kapurihan. Ito kasi yung katotohanan, mga kapatid. At sabi nga, ang mga pinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala, kundi nag-iingat. Sabi sa diyan. At kayo mga tinawag ng mga Diyos, tayo mga tinawag ng Diyos, at kailanman hindi nating maaaring sirain ang kasulatan. Kaya't si Moises, ipinangako ng Diyos kay Moises, ako isa sa iyo. May promise kay Moses, ako isa sa iyo. Isa personal pronoun na sinabi ng Diyos, na siya isa sa iyo. Ako'y sumasa iyo. Ang mga salita ko ay magiging mga salita mo. Salitain mo ang aking mga salita at sabihin mo lang kung ano ang sasabihin, sinabi ko. Praise God. So, kung ating tutunghayan yung kwento ng buhay ni Moses, nung sinasabi niya na kay Pero na palayain mo ang aking bayan. Praise God. So, dahil sa si Pero matigas ang ulo, ayaw niyang palayain yung bayan. So, banggitin lang ni Moses yung salita na magkaroon ng mga langaw. Nagkakaroon ng langaw. Yung mga palaka, tapos magdilim sa buong lupain, nagdidilim. So, it is a evidence na sumasa kanya ang Diyos. Amen. At hindi na siya pwedeng mag-alinlangan doon, mga kapatid, na inanoint mo ba ako para iligtas ang bayan? Hindi na siya pwedeng magsalita ng ganun. Kasi nagmamanifest na kasi bawat sabihin niya, bindikado ng Diyos. Ano mang sinabi ng Moses, kinikilala ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay na kay Moses. Praise God. Ako isa sa iyong bibig. Sasalitain nito ang mga tamang bagay. Ngayon, anuman ang sinabi Diyos, anuman ang sinabi ng Diyos, sinabi niya. Ito sa pamamagitan ni Moses. So ano mo yung gustong ipasabi ng Diyos, ipinadaan niya kay Moses. Si Moses yung nagsasalita. Praise God. So kung ginagamit tayo ng Diyos, saan man tayo naroon, sa trabaho, sa magulang, pag sinalita natin ang salita ng Diyos, hindi ikaw yung nagsasalita. Hindi ako yung nagsasalita. Kundi ang Diyos, mga kapatid. At nang makita ni Moises na ibinangon siya para sa layuning ito, at nakatagpo na niya ng mukhaan ang dakilang Diyos, na siyang tumawag at nagpahid sa kanya, at kinilala siya at nagsabi, ito ang pagkatawag mo, Moses. Ikaw ay isusugo ko at ipamamalas ko sa iyo ang aking kalwalhatian. Sa pamamagitan ni Moses, sa pamamagitan ng bawat isa sa atin, ipamamalas ng Diyos ang kanyang kalwalhatian. At narito ako, isang palumpong nagnininga, sabi niya, pumunta ka roon, ako isa sa iyo. Hindi nga siya nangailangan pa ng tungkod. Taglay niya ang salita, ang pinagtibay na salita.
So this word, ang Biblia, it is settled in heaven forever. At doon siya ay humayo at pinahili nito ang pananampalataya na taglay niya. Praise God. So meron pang ginawa ang isa pang katangian ni Moses na yung reproach ng ating Panginoong Hesus na second in line na siya sa upuan ng pero hindi niya ito tinanggap. Mas nanaisin niya pang magtampisaw, gumawa ng bricks sa putikan kaysa asamin niya yung lahat ng bagay dito sa sanlibutan. 'Di ba? Gaya din naman nating mga kapatid na wala na tayong desire dito sa sanlibutan. Kahit na ang lahat ng kayamanan na ibigay sa atin, hindi na natin ito dinidesire. Bilang kapalit ng kaligtasan na ibinabigay ng ating Panginoong Hesus. Marahil ang mga pagpapalang ito na pinagkakaloob ng Diyos sa atin, saganang-sagana bilang patunayan lang ng Diyos yung salita niya na once you seek the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Gusto niya lang patunayan. Kasi hindi naman tayo nagsalita nun, kundi ang Diyos. At I am the God, I change not, sabi niya. Hindi siya nagbabago. Yung nangako noong kay Moses na ilalabas niya ang kanyang bayan, yun ang Diyos na nangako sa atin ngayon na dadalhin niya tayo sa katawang hindi nasisira. Sabi ni Moses kay Pero, walang maiiwan kahit isa, kahit hayop, kahit lahat isasama ko palabas. Praise God. Isang katunayan mga kapatid na lahat sa atin mga kapatid. Bagamat yung 'di ba nung kumakain sila ng Passover nung Pasko na kailangan nakasukbit lahat ng tsinelas ng baywang, yung belt nila ready for freedom. Kahit na anumang oras na palayain sila, handang-handa sila. Yung pananampalataya na binigay sa atin ng Diyos, ito'y tumitingin sa malayo. At nakikita niyo ang katapusan nito roon. Kung saan sinabi ng Diyos na ang kabuuan nito ay wawasakin ang sanlibutan ito, ang pananampalataya ang matang agilas na iyon. At itinataas ka sa ibabaw niyaon. At nakikita mo ang kinabukasan. Hindi ang ngayon at pipiliin na tawaging anak ni Abraham. Ang pananampalataya ay isang pangmalayo ang pagtingin, pangitain. Hindi nito ibinababa ang mga pananaw nito. Ito'y nananatiling nakatuon sa puntirya nito. Ito'y pangmalayo ang ito'y isang teleskopyo. Isa itong teleskopyo na hindi mo ginagamit para tumingin dito sa paligid. Hindi mo ginagamit ang teleskopyo upang tingnan kung anong oras na. Hindi mo iyon ginagamit. Datapwat ginagamit mo ang teleskopyo upang tumingin sa malayo. Praise God. Kung ating mapapansin, hindi na nating dinidesire ang buhay dito sa sanlibutan. Kasi sinabi na ng salita ng Diyos na wawasakin lilinisin ng sanlibutan ito. At dahil sa pananampalataya, doon tayo nakatingin, doon tayo nakatuon, mga kapatid. Hindi pa natin na-experience, hindi pa natin nakikita ng ating mga mata, ay naniniwala na tayo dahil sa pananampalataya. At ganun ang pinakita ng Diyos kay Moses. Hindi siya tumingin doon sa mga kayamanan ng Egypt,
kundi tinuon niya yung kanyang paningin, ang kanyang pananampalataya dun sa pangako. Napalalayain sila ng Diyos sa lugar ng Egypt. Nasabi ng Diyos, kasama mo ako. Ang mga salita mo ay salita ko. Pinatunayan ko na iyan sa iyo, Moses. Ikaw nang walang, yung sinabi niyang lumabas yung mga langaw, lumalabas. So napatunayan na niya kay Moses. At nang nailabas na ni Moses ang bayan sa Egypt, ito na ang sitwasyon, mga kapatid. Nagrereklamo yung bayan kasi nandoon sila sa Red Sea, tapos hinahabol pa sila ng hukbo ni Paraon. Pinakita na kay Moses lahat ng palatandaan, all the evidence na sumasa kanya ang Diyos. Pero bakit sa pangyayaring ito na hinahabol sila ng mga hukbo ni Paraon at nasa kanilang panig pa yung dagat na pula? Ayun, humihibik siya. Ano ang aking gagawin? Sabi ni Moses. Bakit kailangan pa niyang sabihin anong dapat kong gawin? Mayroong pangangailangan. Nasa kanya na iyon para bigkasin iyon. Nais ng Diyos kay Moses na ang kaloob na iyon ng pananampalataya na ibinigay niya sa kanya na gumana. Yun. Kaya pala inalaw ng Diyos na mapunta sila sa sitwasyon na gayon para yung ibinigay na pananampalataya sa kanya ay gumana. May practice. So praise God. So kung minsan sa buhay ng tao na kung minsan lumalagay tayo sa sitwasyon na hindi na natin alam ang gagawin. Praise God. At hindi dapat pala ganun. Kundi binigay na sa atin ang salita, I will never leave you nor forsake you till the end of the world. Bakit ka pa mangangamba? Johnny, bakit ka pa mangangamba sa iyong pamilya? Sabi ko, anong nananalangit ako, umiyak ako sa Panginoon. Naisip ko yung send thy angel before thee. Minsan naisip ko, dahil hindi ko naman nakikita yung anghel, Panginoon, umalis po kaya yung anghel na ito. Hindi dapat ganoon, mga kapatid. Kundi, sampalatayahin natin yung sinabi ng Diyos. Thus saith the Lord. Nais ng Diyos kay Moses na magkaroon ng pananampalataya na inilagay niya sa kaloob ng kanyang malinaw na pinagtibay. Malinaw na pinatunayan ng Diyos kay Moses at sa mga tao na siya nga iyon sa pamamagitan ng salita at sa pamamagitan ng mga bagay na sinalita na nagkaroon ng kaganapan. Malinaw iyong maipakilala, hindi na niya kailangan pang mag-alala. So bakit pa tayo mag-alala? Sabi ng Panginoong Hesus, worry not. Hindi nga natin madadagdagan ang ating buhay sa loob ng 5 segundo sa pamamagitan ng pag-aalala. So, nag-alala lang tayo, hindi naman pala natin madadagdagan. Ang dapat natin gawin, ibigay ang pananampalataya natin sa ating Diyos, sa Panginoong Hesus. Sundin natin yung salita ng Diyos, kasi siya yung may alam ng kinabukasan. So, yung Diyos na may alam na kinabukasan na sumulat ng mga salitang ito, He knows what He is doing. Praise God. Anong iniiyak mo sa akin? Hindi ba't pinatunayan ko na ang aking pagpapakilala? Hindi ba't sinabi ko na sa iyo na sinugo kita para sa gawaing ito? Hindi ba't sinabi ko na sa iyo
na humayok at gawin iyon? Hindi ko ba ipinangako na gagawin ko ito? Na ako'y sasa iyong bibig at ako'y mangungusap sa pamamagitan mo at gagawin ko ito. So, hindi naman pala si Moises yung gagawa, kundi ang Diyos. So, habang binabasa ko ito mga kapatid, talagang sinasaway ako ng message nito ng ating kapatid na propeta. Hindi ko ba ipinangakong gagawin iyon? Hindi ko ba itinupad iyong ng ganap at nilipol ang bawat kaaway na sa palibot mo? At narito ka nakatayo rito ngayon sa dagat na mapula, mismo at sa tawag ng tungkulin kung ano ang inutos ko sa iyong gawin, at pagkatapos ay sumisigaw ka pa rin at umiiyak sa akin? Hindi ka ba naniniwala sa akin? Hindi mo ba nakikita na sinugo kita upang isagawa ito? Kung hindi ba naman ganyan talaga ang tao? Kaya marahil ay napuno na ang Diyos. Alam mong may pangangailangan ka niyon, alam mong kung dadalhin mo ang mga anak na ito doon sa lupang pangako, ganun nga iyon. Nakulong ka na rito sa isang sulok at umiiyak. Wala ka ng iba pang magagawa. Kung ganun, may pangangailangan, anong iniiyak-iyak mo sa akin, sabi ng Diyos? Anong hinihintay mo sa akin? Anong tinatawag mo ako? Hindi ba't pinatunayan ko na iyon sa bayan? Hindi ba't pinatunayan ko na iyon sa iyo? Hindi ba't tinawag ko iyon? Hindi ba't ayon ito sa kasulatan? Hindi ba't ipinangako kong dadalhin ko ang bayang ito sa lupang iyon? So, ang Diyos na namang ang nangako talaga. Hindi ba't tumawag ako at nagsabi, sinugo kita upang gawin niyon, at hindi ikaw iyon, ako iyon. At bababa ako at ako isa sa iyong bibig. At anumang sinabi mo ay pagtitibayin ko. At tutunayin iyon. Hindi ko ba ginawa iyon? Parang panunumbat ng Diyos. The works that I do, you shall do also, sabi ng Panginoong Yesus. Kung minsan meron tayong sakit na pumipigil sa atin para sa pagpupuri sa Diyos, why cry? Speak. Amen. At ang sakit na yon ay mawawala, gagaling. At kailangan itong ma-practice ng iglesia ng Panginoong Yesus. Sapagkat ang lahat ng pangako na ibinigay ng Diyos sa kanyang iglesia ay para ito sa ating lahat. Kailangan lang nating ma-fill up yung requirements na binibigay ng Diyos. Yun lang. At sampalatayan ng kanyang mga salita. Diba sabi nga ng Diyos kay Joshua, isang halimbawa na walang makatatayo sa iyong harapan. Kung paano kay Moses, ganun din ako sa iyo, sabi niya kay Joshua. Kaya yung pangako ng Diyos kay Joshua, walang makapipigil. Kahit na gaano kakapal ang pader ng Jericho, sabi nga, 2 karwahe yung pwedeng dumaan doon, so makapal. So, walang makapipigil kasi pinangako na ng Diyos yun kay Joshua. So, gaano man kakapal ang pader ng denominasyon na ito, wala itong laban sa salita ng Diyos. Palayain mo ang aking bayan, sabi ng Diyos. Get out of here, my people. Sa lahat ng denominasyon, sa lahat ng nagsasabing Kristiyano, palayain niyo ang aming mga mahal sa buhay. Wala ang katotohanan doon sa denominasyon. Ibinigay ng Diyos ang kanyang pangalan, hindi sa iglesia, kundi doon sa kanyang bugtong na anak. Amen.
nung si Joshua may pangangailangan na lumaban sa mga Amalekita, so lulubog na yung araw, hindi pa nila nagagapi yung kalaban. So, iiyak ba si Joshua? No, he speak na Son, stand still. See? Yung sitwasyon na yon, he just speak at binindikan ng Diyos. At yun ang gustong matutunan ng Diyos sa atin sa araw na ito. Whatever circumstansya na dumarating sa ating buhay, karamdaman, sakit, problema, speak. At ibinigay na kasi, napagtagumpayan na ng Panginoong Hesus ang lahat. Si David, nung kinalaban niya si Goliath, hindi naman siya umiyak at humingi sa Diyos na, Panginoon, anong gagawin ko dito kay Goliath? Ang laki-laki. Pero sinabi ni David na hinayaan ng Diyos na magapi ko yung mga oso at mga leon sa kamay ng upang protektahan yung mga tupa ng aking ama. Paano pa kaya itong mga sundalo ng Diyos na buhay? So, yung katapangan ni David, he just used the ability na binigay sa kanya ng Panginoong Hesus. Si Samson, nung makaharap niya yung 1,000 Pilisteo, andun na yung sitwasyon. Hindi na siya pwedeng mataranta. Hindi na siya pwedeng humingi at magdasal pa sa Diyos. Andun na yung sitwasyon. Binigay na ng Diyos yung kalakasan niya para gamitin. Biro mo, yung na ginamit niya, hindi man ito nasira. 1,000 Pilisteo yung pinaslang niya sa pamamagitan ng ng asno. Yung mga helmet na 1 pulgada ng mga Pilisteo, nawasak. Pero yung buo pa rin. Ganun ang salita ng Diyos. Hindi ito masisira. Hindi ito matitinag. Lahat ng tao, they cannot reason out to this word. Sabi ng Panginoong Hesus, come, reason out with me. So, kahit anong dahilan na i-reason mo sa Panginoong Hesus, matatalo at matatalo ako. Matatalo at matatalo tayo sapagkat ang katwiran ng Diyos ang mga ibabaw. Amen. Praise God. At ito ang nais na iwan sa atin ng Diyos. Sa nalalapit na pag-agaw, let us stand in the promise of God. At mabiyaya ang Diyos. Sabi nga ng banal na kasulatan, I am the God, I change not. Amen. That's why you, the son of Jacob, is not consumed. So yung pangako niya na I will never leave you, nor forsake you, amen, till the end of the world, hindi na yun magbabago. Amen. At ang pangako na yun, hindi naman bukas, hindi naman matatapos ng bukas, sa isang bukas, kundi hanggang sa katapusan ng mundo. Praise God. Any circumstances, mga kapatid, you just speak to the rock, and it will go forth His water, sa kanyang mga salita. At itong Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay, sasagot ito. Call unto me, and I will answer thee. And I will show you great and mighty things that you do not know. Praise God. At napakabiyaya ng Diyos, mga kapatid, sa bawat isa sa atin, na malaman ang mga salitang ito, ang hiwaga ng Diyos. At ang ordinaryong tao, hindi ito makikita, ang mga salitang ito. Kaya mapalad tayo na tinawag niya bago pa itatagan sa libutan na makabahagi sa nalalapit na pag-agaw. At tayo maging handa, always prepare, mga kapatid. At sigurado ang Diyos, sigurado ang sanlibutan ito ay patungo na doon. At
hindi ko na sasaysayin yung mga nakita ko kung paano siya talaga sisirain na patungo na dun sa kasiraan. Always look sa salita ng Diyos, sa kanyang mga pangako. At ito'y kanyang tutuparin, mga kapatid. Salamat sa Diyos at dito lamang po tayo dinala ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Tayo po'y tumayo, mga kapatid. Praise God. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa ang inyong mga salita, O Ama, ay patuloy na nahimay, O Ama. Lord God, hinihiling ko po, Lord God, na makarating ito sa puso ng aking mga kapatid. At alisin po ninyo ang anumang mali na aking nabanggit, Lord God. Dahil sa aking kahinaan, Lord, O Ama, patuloy lamang magpapagamit ako, Lord God. At anuman po ang aming hindi pa naunawaan, ipaunawa po ninyo, Panginoong Diyos. At hindi po kami humihingi ng ahas. At alam po namin na kami po ibibigyan nyo ng tinapay, Lord God. Salamat, Lord God, sa nakalipas na oras na ito, sa inyong mga salita na patuloy namin pinangahawakan at patuloy naming sinasandigan ng aming pananampalataya, O Ama. Gabayan po ninyo ang bawat isa, Panginoon, sa mensahe, Lord God, at sa buong maghapon, Lord God, at sa buong araw ng aming buhay, habang kami naghihintay sa inyong pagsugo sa inyong bugtong na anak, na isa man po sa amin, sa aming sangbahayan, ay walang maiwan, O Ama. Patuloy po kaming humihingi ng awa, Panginoong Diyos, sa kanilang buhay. Alam po namin na hindi maiksi ang inyong kamay upang abutin ang kanilang pangunawa, Lord God. Salamat po. Muli, O Ama, patuloy namin binabalik sa inyo lahat ng papuri, pasasalamat sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen.